Good morning, Sarah. Salamat sa pagtawag sa pagpupulong. Alam kong mahalaga ang pag-uusapan natin at hindi ito basta-basta ang panahon ito para sa inyo. Attorney Koopman, hindi namin inaasahang darating kami sa puntong ito. Kaya kinuha ka namin kasi may tiwala ko sa iyo at marami kang dapat malaman. Handa ako makinig, Sarah. At kung may dapat gawin, gagawin ko. Sabihin mo lang. Attorney Koopman, mahalaga ang sasabihin ko sa iyo. Wala akong tiwala sa mga nagsampa ng kaso sa aking ama, lalo na ang mga listahan ng mga umano'y biktima. Noong una, ibinalita nila na umabot raw ng 40,000 ang napatay sa operasyon ng war on drugs. Pero, malaking katanungan ito, saan nila kinuha ang mga bilang na iyan? Malaki ang duda namin at naisip namin baka isinama nila ang mga napatay noong kasagsagan ng COVID-19. Dinagdag sa bilang upang palabasing malala ang ginawa ng ama ko at para mapawagsak ang aking ama sa politika. That's a serious accusation. But if there is any truth to that, it changes everything. Huwag ka mag-alala, Sarah. Gagawin ko ang lahat at susundin ko ang bawat payong bibigay mo sa akin. Nakita ko ang malawakang rally sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. I've never seen support that is strong for someone under international trial. That's something at naniniwala ko may halong politika ang lahat ng ito. Tama ka, Atty. Koopman. Kaya dapat maging mas matibay ang depensa natin. Dumarami ang pangalan ng mga umunoy biktima ng war on drugs, pero karamihan walang malinaw na pagkakakilanlan. Huwag kang mag-alala, Sarah. Pagkatapos ng usapan natin ito, ay magpapalabas ako ng payag sa media na maghihingi ako ng mga karagdagang mga identification, kabilang ang mga valid IDs at passport upang matik natin kung totoo ang mga biktima o gawa-gawa lamang. We are requesting that all individuals listed as a victim in the ICC complaint provide valid identification, government-issued IDs and passport to verify their identity and ensure these are not fabricated.